natin masisisi bakit hindi sumasagot si General Aplasca kasi ongoing pa yung operation nila. So, tingnan na natin sa mga susunod kung sino nga ba itong subject ng kanilang ginagawa ngayon na dyan, kung sino ba ang kanilang hinahanap ukol dito na kailangan pa nila na magsuot ng bulletproof, magdala ng armas. Kanina nakita natin at narinig natin yung pagalingaw-ngaw ng putok, no? Kanina kasabay po ng pag-aabante ng mga miyembro ng kapulisan at kasundaluhan, partner MJ. Tingnan natin, partner, no? Sa ating mga nakuha na impormasyon, ang mga senador na sa 5th floor, sila ay nagkakaroon ngayon ng pagpupulong. Ang mga komosyon ngayon nagaganap sa 2nd floor. Second floor, malapit yan, partner, sa exit rows o sa exit stages dyan po sa Senate building. Malaman natin kasi habang nagkakaputukan ngayon, nandyan pa ang mga senador. Nagkakaroon ng mga pagpupulong kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. So nakikita natin, partner, ang pag-atake sa isang institusyon ng pamahalaan at ang siniserba o ang siniserba ng arrest warrant ay isang incumbent senator at ang nagpapatupad ng arrest warrant ay mga Pilipino na mga taga-gobyerno, pwede na lang doon sa isang dating senador na may access sa arrest warrant ng ICC. At ang malinaw ngayon, ang nagkakabanggaan o nagkakakiskisan, partner, mga kapartner, ay pawang mga taga-gobyerno. Sinabi ni Professor Malutikia kanina sa panayam natin dito sa ating special coverage na may constitutional crisis na nangyayari dahil taga-gobyerno, kapwa taga-gobyerno ang nagkikiskisan dahil lamang sa pagsiserve ng arrest warrant. Meron daw sa mga monitoring natin sa mga information, sinasabi daw na merong mga elementong gusto raw pumasok sa sinago bago ang putukan. So, bine-verify pa natin ito kung sino itong mga elemento na ito. Ang malinaw dito, naka-full battle gear po yung ilang miyembro ng kasundaluhan at kapulisan, kasama na rin yung mga miyembro ng Sergeant at Arms dyan po sa Senado kanina. Nakita natin, nagkaroon pa sila ng formation at pagpupulong at nung pagpunta nila sa isang bahagi dyan po sa 2nd floor ng Senate building ay nagkaroon nga po ng putukan. Kaya nga yung mga miyembro ng media ay nilagay po sa mas safe na lugar at meron nakikita natin kapansin-pansin na yung patay na yung ilaw sa ilang bahagi po dyan ngayon. Samantala, alamin naman natin kay partner Aaron Rojas, no, kasi nasa kanyang area din yung tanong kanina ni Master Judea tungkol sa pagbabarena. Partner Aaron. Ka-partner at bar, andito ako ngayon sa kasalukuyan. Dito ako ngayon sa ikalawang palapag ng Senate building kung saan nakapatay na ang ilang bahagi, ilang area, ang bahagi area kung saan nakapatay na yung ilaw. Kanina lang, Admar, kung napanood ninyo or napakinggan ninyo, ay nagkaroon na ng sunod-sunod na putukan. Hindi lang yun isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kundi maraming beses, sobrang 10 yun. Sa ngayon, nagkakagalo pa ng lahat kasi yung iba, pinababa na ng pulis na andito kami sa 2nd floor, ibang media pinababa na, pero meron pa rin ilan na nanatili dito sa taas at patuloy po namin na inaabangan or minomonitor yung kaganapan. Sa ngayon, Admar, lahat, kung napapansinin nyo, lahat ng camera, lahat ng mga cellphone ay nakatutok ngayon sa kapulisan. Sa ngayon, hindi pa tupoy kung ano talaga yung kadahilanan ng komosyon kanina, yung palitan ng putok. Sa ngayon, Admar, lahat ng media, lahat kami ay nilalagay lang or pinapa-back off, pinapa-atras o pinapatago sa safety dahil sa posibleng magkakaroon ulit ng putukan. Tayo nagmarian muna ang latest mula dito sa 2nd floor ng Senado kung saan patuloy ang action kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Aaron, may katanungan si paring RJ. Go ahead, partner. May nakita o may napansin na ba kayo dyan na dahil may narinig tayong umalingaw-ngaw na putukan, ay may narinig na po ba kayo na parang, o may nakita na kayo mga sugatan?
Lalo natin yan, partner RJ, no? Mamaya sa pagbabalik ng ating mga Senate reporters. Sa labas, nakatutok si Paul Montibon, sa loob, nakaandyan si Angel Pastor, si Sheena Torno, at si Aaron Hoas, nakabantay po sa mga ganap. Ang malinaw lang ngayon, mga kapartner, nagkaputukan. Kasama natin ngayon si Coach Oli. Coach! Hello mga partners, kanina nadinig ko na mayroong nagbabarena at kanina sabi rin may mga elementong papasok galing sa labas. Ano kaya itong elementong to, masamang elemento kaya ito? Baka mamaya si Torre biglang pumasok, hindi natin alam, baka may naguhukay na dyan. Mga partners, dyan nagsimula yan no, yung bare-barena tapos may naguhukay. Pero seriously, medyo hindi maganda po ang nangyayari ngayon sa Senado. First time in the history of the Philippines, binababoy ang institusyon ng Senado nang dahil lang kay Bato. Hindi po dito tinitingnan kung tama, mga partner, o mali si Bato, no, si Senator Bato. Pero yung ginagawang pag-serve ng warrant of arrest, napanood na natin to mga partners Yang ganyang sangkatutak at babastusin ang isang institusyon o papasukin ang hindi naman dapat pinapasok na napakadaming pulis, napanood na natin yan, nangyari po yan sa KOJC, na sila ay nagstay doon ng 16 days. At that is illegal. Ngayon, eto na naman, isang branch laban sa isang branch ng gobyerno. Aba, matindi po ito. Kaya nga, nasa Constitution, under Article 3 ng ating Constitution, itong Bill of Rights, kailangan na pinoprotektahan ng Senado ang kanilang institusyon. Hindi po pwede kang basta manghuhuli dahil sa kadahilanan na magagamit ng ibang branch like the executive para saklawan ang legislative sa kanilang trabaho. At kitang-kita po natin mga partners, ganyan talaga ang nangyayari ngayon. Dahil sa pagpasok ni Bato, nagkaroon ng 13 votes. Yung po ang usapin dito Hindi lang naman patungkol sa impeachment. Ang usapin dito ay para pigilan na maibalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Chairman. Kaya nga pinipilit nila dahil maglalabasan po ang ebidensya dyan. Kaya ako partner sa aking opinion, talagang gagawin nila. Hindi sila mag-aatubili na labagin ang batas. Hindi po yung sinasabi ng mga iba partner na andyan na naman yung mga nag-aabogaduhan. Hindi po tayo nag-aabogaduhan. May kilala rin po tayong mga abogado. At tanungin po ninyo yung mga abogado na hindi bias. Sasabihin nila, mali po itong ginagawa. Hindi po pwede na mag-i-issue ng warrant of arrest na hindi dadaan sa korte. Yun lang naman, simple. Kasi meron tayong sovereignty. Kailangan mga partner, No? Pero bago tayo magtuloy, parang andyan ulit si Sheena. Tingnan po muna natin sa Senado. Partner Sheena? Mga kapartners, dito pa rin tayo sa second floor kung saan nga natin hinihintay si Senator Bato de la Rosa. Malapit din ito sa opisina ni SP Cayetano. Kanina, isang taga-USAA na kasama doon sa mga nagpaputok ng baril, yung nagbigay sa atin ng impormasyon nga nagkaroon nga ng putukan itong NBI at itong taga-USAA, maging yung Marines at yung mga pulis. Ang sabi sa atin ng taga-isang USAA, unang nagpaputok itong taga-NBI at hinihintay din natin yung sila General Aplas kasi nasa loob sila ng sumulong area kung saan yung malapit ito sa plenary. At dito pa rin tayo sa malapit din sa opisina ni SP Cayetano. Hindi pa sila lumalabas. Wala pa tayong impormasyon kung anong nangyayari, kung magkakaroon ba ng pag-aresto kay Senator Bato. Kasi kung articles of impeachment ng mga kapartners, very questionable. Kasi bakit kailangan ng putukan? At yung sinasabi din kanina ng isang USAA members, meron nga daw talagang nagbabarena dito sa dingding ng taga-USAA, which is yung area na yun mga kapartners, yung far exit area doon sa dulo ng Senate area, papunta doon sa Senator Padilla's room. So doon nagsimula yung putukan. Hindi natin alam kung nasaan ngayon itong si Senator Bato de la Rosa, mga kapartner. Sheena, tanong ko lang, yung subject ba nung kanilang operation kanina ay nasa exit area or nasa loob na mismo ng yung hallway na yon?
Admar, yung area kasi na yun, hallway pa yun. Yung bawat room na yun, Admar, is mga setter's room, pinapangalan sa kanila, which doon ginagawa yung committee hearing. Yung area na doon, may isang far exit area daw doon at doon nagsimula yung putukan. Admar? So may tangkang pumasok galing sa exit area. Yun yung naging subject ng kanila operation kanina. Exactly, Admar. Yan yung sinasabi sa atin ng OSAA na may hinahanap silang tao na nandito daw sa loob ng Senate premises. Yan yung tinitingnan natin kasi hindi pa rin sila lumalabas ng sumulong area. Ayan, nakikita natin na may kinakausap pa ng OSAA yung ilang Marines, no? Sheena, babalikan ka namin, Sheena, dahil may live update mula mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin ang pahayag ng lider ng Senado. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP. Outside and inside meron. Nandito ang Marines. But ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening, NBI, what is happening, why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus. How is that? So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director? Kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga OSAA mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari, what would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Tapos sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Cayetano. Master Judea, paring RJ, Coach Oli, Partner Admar, nakatanggap raw sila ng tip, 4 na senador, pinaalis sila sa Senate premise dahil nga may mangyayari. Pero sinabihan daw sila na darating ng articles of impeachment kaya di sila umalis at kaya kasulukuyan sila ng kukukus. At malinaw sa sinabi ng Senate President mga partner na sila'y blind kaya nagtatanong sila sa DND, nagtatanong sila sa DILG at mismo nagalit si Senator Pia sa naging sagot ng NBI Director na he's not doing his job para protektahan ang mga incumbent senators na ginagawa ang kanilang mga trabaho mga partner. Yes, partner, tama ka dyan, ano? At nagtataka nga ako kung ano ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas ngayon na nagkakagulo na sa isang ahensya ng kanyang gobyerno. So yan po ang aming katanungan. Ito po ay nangyayari dahil dito sa nakawan, napakalaking nakawan na nangyayari dito sa Pilipinas. So ang tanong ng taong bayan, ano ang ginagawa ng kinauukulan? Nanonood lang ba kayo na may mangyaring masama dyan sa mga kalaban ninyong politiko? Ako partner, I really hope na mali ako. Pero sa tingin ko, ang kasunod nito ay martial law na. Talagang parang nananadya na. Isipin ninyo, magkakaroon ng barilan sa loob ng Senado. Hindi po yan bar. Hindi po yan restaurant. Hindi po yan sari-sari store na meron lang pupuntang lasing at magkakainitan at magbabarilan. Ito po ay mga ahensya ng gobyerno. At abogado naman po sila. Alam po nila kung illegal o tama o mali ang pagsiserve ng warrant. Na may tamang paraan po dyan. Hindi po pwede na basta ka lang sasabihin nyo, sabi sa ibang bansa, iserve namin yung warrant, tapos pasok kami dito sa Senado, tapos magkabarilan, kung kanino man galing yon at hindi na namin respetuhin itong batas na nasa loob ng Senado, hindi po pwedeng hulihin. May purpose po yung batas na yun, mga partners. Opo, bago lang sa iba pang mga mamaya makakapanim din natin si Attorney Harry Roque. Pakinggan